Magsitayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Bawit ka kalangitan, magalak sa kalupaan. Narito ang pong mahal, darating upang tulungan ng mga duka niyang hiram. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Ngayong araw na ito, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ating isama ang lahat ng mga kapatid nating mayroong karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at sa mga pagamutan. Ganyan po ang mga nasa kasabay natin na nasa live streaming ng ating social media. Kasabay po ninyo, tayo po'y manalangin para sa pasasalamat sa Panginoon at kahilingan na ating dinadala sa misang ito. Dito rin sa atin, sa dambana na narito, welcome po sa ating lahat. At nawa ang ating sabay-sabay na panalangin ay magdulot ng gantimpala na ang Panginoon ay magbigay sa atin ayon sa kanyang kalooban. Sa ating Ebanghelyo, maririnig natin ang kwento ni Maria kung saan sa kabila ng mga pangamba, siya ay pumayag sa kalooban ng Diyos sapagkat naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Naway maging tulad niya, sa kabila ng maraming pangamba sa buhay na meron tayo, naway manatili tayong tapat at magtiwala sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan na Birheng Kalinis-linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birheng Maria, matanggap nawa namin magpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na yon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol at sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang nagbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon ay darating, siya ay dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sino ang tutulotang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo pong lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Halina susi ni David, binubuksan mo ang langit, upang kami ay masagip. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong dalaga ako?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo
at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw sa ating lahat sapagkat tayo ay narito sa pambansang dambana at parokya ni San Padre Pio. At gayon din, welcome sa lahat ng mga kasama nating nakikinig at nanonood sa ating social media platform. Tayo po ay binibiyayaan ng Diyos araw-araw sa ating buhay sapagkat tayo ay binibigyan ng pagkakataon kung paano natin tutugunan ang tawag ng Diyos sa ating buhay sa maraming paraan, sa maraming pagkakataon. Ang tanong, paano ba natin talaga sinasagot ang Diyos sa Kanyang mga tawag sa ating buhay, sa mga responsibilidad na meron tayo, sa mga gawa na meron tayo. Ang ating ebanghelyo ngayong araw ay naglalarawan sa kwento ng pagpapahayag ng paglilihi ni Maria sa pamamagitan ng pagbabalita ni Anghel Gabriel o mas kilala natin sa tawag na The Annunciation. Pinapaliwanag kung paano ang Diyos ay tumupad sa kanyang pangako, sa kanyang binitawang pangako kay Nathan, kay Propeta Nathan, na ang lahi ni David ang siyang maghahari sa sanlibutan bilang kanyang Mesiyas. Ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria na, Aba, napupuno ka ng grasya, Hail, full of grace, ay nagpapaalala sa atin sa mga salita ng Diyos kay Moises sa bundok na huwag matakot sapagkat hindi tayo pababayaan, hindi sila pababayaan ng Diyos. Ang salitang napupuno ka ng grasya na ipinahayag kay Maria ay puspos ng pagpapala at kagalakan na mula sa Diyos. Siya ang makabagong arko, ang tolda at templo. Ang Diyos ay sumasa kanya sa salita at sa laman. At dahil dito, siya ngayon ang tahanan ng ipinangako ng Diyos kay David. Ngunit ang natural na reaksyon ni Maria sa kanyang pagtatanong sa anghel, paano ito mangyayari gayong ako'y dalaga? Kaya kapag sa inyo nangyari ang mga bagay na ito, kapag bigla kayong nabuntis at sinabing lalang ng Espiritu Santo, mag-aalala din kayo. Sapagkat sa panahon ngayon, sino ang maniniwala sa inyo? Sa panahon ni Maria, bagamat nandoon ang panahon kung saan naroon ang Diyos sa kanilang piling, magtataka din ang mga tao. Paano nangyari ito? Imposibleng mangyari ito. Nagbigay ito ng daan upang paalalahanan si Maria ng anghel na walang hindi mapangyayari sa Diyos. For with God, nothing will be impossible. Sapagkat siya ay palalakasin ng Diyos, mananahan sa Kanya ang Espiritu Santo
Poprotektahan siya ng Diyos. Lulukuban siya ng banal na Espiritu. Sa salaysay ni San Lucas, sa kanyang isinulat na ebanghelyo na ating narinig sa araw na ito, tinutukoy niya na ang batang ipapanganak ni Maria ay hindi lamang mula sa lahi ni Haring David. Siya rin ay bugtong na anak ng Diyos. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Dahil dito, hindi kailangan ni Maria ng pahintulot ng kanyang sarili. Siya ay sumunod ng may pananampalataya. Siya ay pumayag na magdalang tao ayon sa wikang ipinahayag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Kahit na nga ba siya ay nangangamba na paano niya ipapaliwanag na siya ay magdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo sa lahat, sa kanyang mapapangasawang si Jose. Bagamat alam na niya, natutulungan siya ng Diyos, naroon pa rin ang pangangamba, sapagkat ang kanilang kapanahunan, mga kapatid, kapag nalaman ng taong bayan at ng matatanda ng bayan na ang isang babae ay nabuntis na walang ama o walang asawa, ay kailangan siyang patayin, babatuhin sa liwasan, sapagkat ito ay isang tanda ng pangangalunya. Paano niya ito ipapaliwanag kay San Jose? Gayong hindi pa siya nagalaw ni San Jose, kaya ang Diyos nagsabi, ang anghel nagsabi kay Maria, na siya ay lulukuban ng banal na Espiritu at hindi pababayaan ng Diyos. Kaya kahit si San Jose ay nagtaka, ay pinakitaan ng pangitain upang maunawaan niya ang kalooban ng Diyos sa anumang nangyayari kay Maria. Alam na ni Maria at ni Jose na kailangan nilang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit nahirapan si Maria, ay pumayag siya sapagkat batid niyang nariyan ang Diyos. Ano ang kinalaman nito sa ating buhay sa kasalukuyan? Nawa, maging instrumento tayo ng Diyos bilang kanyang mga kamay ng may kababaang loob sa pagsasabuhay ng kanyang salita sa ating araw-araw na pamumuhay. Sabi nga ni Saint Augustine reminds us that God, who created us without our permission, cannot save us without our active cooperation. Paano mangyayari ang mga bagay na ito, ang pagsunod natin sa Panginoon? Mayroong nais at hinahanda ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan lamang nating sumunod at makibahagi sa plano ng Diyos sa ating buhay. Kung gayon, kailangan nating maging bahagi para sa katuparan ng mga plano ng Diyos tulad ni Maria na puno ng pananampalataya at pagtitiwala. Sapagkat batid nating lahat, mayroon tayong mga nais mangyari sa ating buhay, ngunit may plano ang Diyos. Sa takbo ng ating buhay, sa paglalakbay natin sa mundong ibabaw, dahan-dahan nating nauunawaan at nakikita ang plano ng Diyos. Mahalaga na makibahagi tayo. Tulad ni Maria, nang kanyang dalhin si Jesus sa sanlibutan bilang ating tagapagligtas, tayo rin nawa maging mukha ni Kristo at makita sa atin ang Diyos saan man tayo naroon. Na mapakita natin sa ating kapwa na ang Diyos ay palaging nasa kanila rin sa pamamagitan ng pagmamahal, awa, pagpapatawad, at ang kahandaang maglingkod sa kanila. Sabi ni San Ambrose,
Nawa ang Espiritu ni Maria ay palaging sumama sa inyo upang mapakita si Jesus. Hayaang ang Espiritu ni Maria ang manahan sa bawat isa sa inyo upang mapahayag si Kristo sa tanan. Ibig sabihin, si Maria ang instrumento, ang modelo ng ating pananampalataya kay Jesus. Sundan natin kung paanong nanampalataya at niyakap ni Maria si Kristo, ang Diyos, ang pananampalataya na kahit sa panganib na nakaamba, kahit sa hirap ng buhay, kahit pakiramdam natin wala ng pag-asa dahil sa nangyayari sa atin, tandaan lamang natin, malalim at taimtim na pananampalataya ang magbibigay at magdudulot sa atin ng kaginhawaan. Tumimo sana sa ating mga isip at puso, maging sa ating mga gawa, ang salita ng Diyos upang mas maging ganap ang ating pagsunod sa Panginoon. Harinawa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayang umasa sa pagdating mo. Gayon din aming inihandog ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanan dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang
Pagpasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masdan mo't abot-abot. Sa pag-ibig salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Lina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyayay sa aming ipabot. Pag-ibig kang tunay, katarungay lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kaming iyong bayan, bigyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masdan mo't abot-abot. Sa pag-ibig salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan,
Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng mga simbahan. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, kayo po ay magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa tuwirang paghahanda ng Kapaskuhan, ang oras ng Misa de Gallo ay sa 4:30 na madaling araw at ang simbang gabi ay sa 5:00 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahan mag-alay ng mga dry goods tulad ng mga bigas, dilata, noodles at iba pang ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at sa mga kababayan taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Sa darating pong Sabado, 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon, sa pamamagitan ng Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob-labas ng ating simbahan. Sa diwa ng kagalakan ngayong darating na Paskuhan, hahandugan po tayo ng mga pamaskong awitin ng mga seminarista mula sa Diocese of Gumaca, ang Mount St. Aloysius College Seminary.
sanggol, may hinging ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo? Nananabig, nag-aabang ng pagsilang mo. Mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira para sa iyo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo? Nananabig, nag-aabang ng pagsilang mo. Mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira para sa iyo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Now we want to thank you for the gifts you gave to us, for the love you share with us. Thank you, thank you. Now we want to thank you for the gifts you gave to us, for the love you share with us. Thank you, thank you, thank
Maraming salamat sa ating mga seminarista mula sa Diocese ng Gumaca. Alam po natin, bukod sa diwa na ito ng Kapaskuhan, magandang maging bahagi tayo ng paglago ng pamayanang Kristiyano sa pamamagitan ng tulong na ating napapaabot sa ating mga seminaryo sapagat sila ay ating inuulma upang maging alagad ng Diyos sa hinaharap bilang mga pari at nakasalalay po sa taong bayan, sa sambayanan ng Diyos, ang mga pangangailangan ng mga seminaryo. Kaya masasabi natin sa inyong mga kaunting tulong ay naging bahagi po kayo sa pagiging pari ng isang pari ng pamayanan Kristiyano. Kung mayroon po kayong iaabot, maaari po kayong pumunta sa opisina at sabihin ninyo para po sa Diocese ng Gumaca Seminary. Maraming salamat po. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagpanalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ilabas niyo po ang lahat ng mga artikulo at nais ninyong pabasbasan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway basbasan kayo ng Panginoon sa inyong mga pag-uwi. Ano man ang inyong mga lakad, mga gawain sa natitirang araw ngayon, naway gabayan pa rin kayo ng Panginoon at ng kanyang mga santo at anghel. At naway iligtas ang mga lahat ng naghahanda para sa kanilang mga biyahe dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Basbasan nawa kayo ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa lahat. Sa mga nagsimba at mga nasa online streaming natin, maraming salamat po sa inyong sabay-sabay na pananalangin kasama namin dito sa dambana ni Padre Pio
Sa mga lahat ng naglingkod sa misang ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa lahat. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maganda ng may pananabik.